So, chapter 17, 16 verses. Medyo maiksi, ano? Pero, kung titingnan po natin ay talagang balot na balot siya ng katotohanan, ano? Yan, mamaya tutuhayan natin. Chapter 17. But quick review tayo ng chapter 16, yung ating napag-aralan. Konting refresh tayo sa chapter 16 about the manna and the quail, na kung saan ay ibinigay ng ating Panginoon dahil ang kanyang bayang Israel ay nagmumurmur, ano, dahil sila ay nagugutom. Nagmumurmur sila kay Moses, pero ang totoo ay sa Panginoon sila nagmumurmur. Sa Panginoon sila nagrereklamo. Okay? Dahil ang Panginoon naman ang tunay na nagdala sa kanila doon, nagdig sa kanila doon, no? But then, dahil sa kanilang pagmumurmur, instead na dumalangin sila sa Panginoon, mag-request sila sa Panginoon, ay gano'n ang ginagawa na, they complain, ano, and mabigat doon, they accuse Moses, ano, bakit po pa kami dinala dito? Bakit pa kami naniwala sa iyo? Bakit pa kami sumama sa iyo dito? Gayong mamamatay lang din pala kami sa gutom o sa uhaw. Diba? Doon na lang sana kami sa Egypt. Diba? At least doon, may pagkain kami, may tinapay, may karne, may tubig. Pero nakalimutan kagad nila, no, yung pagpapahirap ginawa sa kanila ng mga Egyptian. Diba? Ang naalala lang nila yung sarap ng pagkain. Diba? So, gano'n, ano? Dahil sa kanilang pagrereklamo, binigay sa kanila ng ating Panginoon, the manna and the quail. Manna sa umaga, at quail naman, o yung pugo, ano? Sa gabi, which is, sabi ko nga, sana, kung hindi sila nag-murmur ng gano'n, ay mas the best pa sana yung ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. Kasi pugo, alam natin, maliit na ibon lang yun, walang masyadong laman, wala masyadong makukuhang laman doon. Diba? Kung hindi sana gano'n yung kanilang attitude towards God, ay binigyan pa sana sila ng mas malaking manok, diba? Mas malaking laman, diba? Mas masarap. Mas the best. Kaya lang, dahil sa gano'n na sila, sige, binigay na sa kanila ng ating Panginoon. So, yun ang naging kanilang pagkain. Sa umaga, ay meron silang manna, or sabi ni Moses doon, ay bread. No? Bread from heaven. Yeah. And then sa gabi naman, ay yung quail. Ano? Yung pugo. And then dito sa kabuuan ng chapter 16 na ating pinag-aralan, mahalaga, no, na maunawaan natin yung apat na bagay. No? Apat na bagay na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Dito sa kabuuan ng chapter 16. Unang-una ay itinuturo sa atin dito about the lesson of obedience. So number 1, okay? The lesson of obedience, pagsunod. Diba? O binigay sa kanila ng ating Panginoon yung manna, pero ang sabi ng ating Panginoon, may commandment ang ating Panginoon. Although may manna sila, pero may rules, diba? Na kukuhanin lang nila ay yung sapat sa kanila for the day. Diba? Kukuhanin lang nila para sapat sa pamilya nila on that day. Diba? Dahil kapag sumobra doon, sabi doon ay wala din. Diba? Nabubulok din. Inuuod at binubulok. Hindi rin nila mapapakinabangan. Diba? Kahit sobra-sobra yung kinuha nila. So, ay lesson of obedience. Pagsunod. Is yung pinaka-importante sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Obedience. Yan yung isa sa important lesson na itinuturo sa ating
ng ating Panginoon. Dito sa chapter 16, itinuturo ng ating Panginoon sa mga Israelites kung paano yung pagsunod. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, tingnan natin kung sino yung susunod sa kanila. Diba? At in 1 Samuel chapter 15, sabi dito, 1 Samuel chapter 15 verse 22. Sabi dito, Samuel said, as the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice. Diba? To obey is better than sacrifice. Sabi ng Panginoon. Kasi, madaling sabihin na ito yung aking sakripisyo para sa Panginoon. Ito yung ginagawa ko sa ating Panginoon. Kagaya ni Saul doon sa 1 Samuel na yon. May binigay na instruction sa kanya ang Panginoon na lilipunin mo lahat ng itong bayan na ito. Wala kang ititira, susunugin mo lahat. Yun yung instruction. Pero anong ginawa ni Saul? Pumili siya ng mga nagtira siya, no? Gumawa siya ng mga gamit, tapos pinili niya yung mga maiilang na makakasama dahil sabi niya, yun yung kanyang sacrifice. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, obey is better than sacrifice. Madaling sabihin na ito yung ginagawa ko sa Panginoon, ito yung sacrifice ko sa Panginoon. Diba? Madaling sabihin na gano'n. Pero ang tanong ay, ito ba yung instruction ng Panginoon? Ito ba yung pinapagawa ng Panginoon? Diba? Kaya yung obedience ay mas higit kesa doon sa pagsasacrifice. Yung pagsunod, mas higit doon sa sacrifice. Diba? Kahit ano pa man yung ginagawa natin, as long as sinusunod natin yung instruction ng Panginoon, then naka-align tayo, no, sa kalooban ng Panginoon. Okay? Kaya, important lesson, ano? Important lesson yan. Number 2 is the lesson of trust. Lesson of trust. Pagtitiwala sa ating Panginoon. Yan. Tinuturo din yan sa atin in chapter 16 kung paano tayo magtitiwala sa ating Panginoon. Trust God for tomorrow. Diba? Pinagkalooban na binigay na ng ating Panginoon yung kahilingan ng mga Israelites. May pagkain na sila sa umaga, may pagkain pa sila sa gabi. Okay? Pero ito yung rule. Kukuha lang kayo ng sapat para sa kakainin nyo sa araw na yun. Pero kita natin doon na may mga sumuway. Diba? Kumuha sila ng labis. No? Yung mga sobra na kumuha. Kasi iniisip nila, paano yung bukas? Diba? Siyempre, gano'n, diba? Teka, marami naman yung marami naman yung mga pwede namin ma-harvest. Kaya, thinking nila, kukuha ko ng sobra para may pangbukas. Diba? Isa, gano'n tayo, diba? Yung advance tayo mag-isip, diba? Isa, ano yan eh, yung advance mag-isip, minsan may advantage, minsan may disadvantage din. Ano? So, kagaya din natin sila, yung mga Israelites. Ano? Advance sila mag-isip. Teka, paano yung bukas? Diba? Kukuha na ako ng marami para kahit hindi na ako gumising ng maaga, para kung mag-harvest, at least may naka-store na ako dyan. Diba? Ganun yung thinking ng tao. Diba? Pero yun nga yung instruction ng Panginoon. Kukuha ka lang for the day, sapat para sa inyo,
pagkain nyo sa araw na yun. Diba? Kaya, the lesson of trust. Pagtitiwala sa ating Panginoon. Ang tinuturo nun, pabayaan mo muna yung diba? Yung bukas. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 33. In the book of Matthew, chapter 6, verse 33, nasabi mismo ni Jesus Christ, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Isik muna natin yung kingdom of God. Diba? Isip muna natin ang Panginoon. At nasabi doon, lahat ng ito, lahat ng ating pangailangan ay ibibigay sa ating Panginoon. At nasabi doon sa verse 34, "Therefore, do not worry about tomorrow." So, diba? Kasi ganun tayo palagi, diba? Dahil nga, advance tayo mag-isip, paano yung bukas? Paano yung sa mga susunod na araw? Diba? Pag nagpaplano tayo, di ba? Ganun tayo, di ba? Iniisip kagad natin yung mga susunod na which is, biblically, pagpaplano, walang problema, no? Pero sabi doon, the book of Proverbs, yung kalooban pa rin ng Panginoon masusunod. Okay lang, magplano ka, di ba? Pero yung kalooban pa rin ng Panginoon masusunod. Kaya lang, minsan, sa pag-iisip natin ng bukas, kinabukasan, minsan yung pa yung nagbibigay sa atin ng worry. Diba? Nagwo-worry tayo. Naku, paano kaya sa susunod na linggo? Paano kaya sa susunod na buwan? Diba? Nagbibigay na sa atin ng worry. Hindi na tayo, wala na tayong kapayapaan. Dahil na masyadong ng advance, no, yung iniisip natin. Okay? Yan, sabi ng Panginoon, ni Jesus Christ, "Therefore, do not worry about tomorrow." Diba? "For tomorrow will worry about its own things." No? Diba? Nakakatuwa, no? Nakaka-relieve, diba? Huwag mo isipin yun. Yung bukas, hayaan mo yung bukas ang mamoblema sa kanya. Diba? Okay? Sufficient, yan. Sufficient for the day is its own trouble. Yung para sa ngayon, yung asikasuhin natin, di ba? Yung para sa araw na ito. Bukas, pagkatiwala na natin sa Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At ganun din yung tinuturo ng ating Panginoon sa mga Israelites. Every day, meron naman sila. Every day, meron silang mana, meron silang mga kain. Kaya tinuturo ng ating Panginoon, magtiwala kayo. Sapat lang yung inyong punit. Okay? Trust God for tomorrow. And then, lesson number 3 is a lesson of rest. Number 1, obedience. Number 2, lesson of trust. Number 3, lesson of rest. Pagpapahinga. Yan. Tinuturo din sa atin ng ating Panginoon. Natutunan natin dito sa chapter 16 paano itinuro ng ating Panginoon ang pamamahinga. Take note, ito pong itinuturo ng ating Panginoon about Sabbath or rest, pamamahinga, is not a preferential. It's not a preferential, but it is a commandment. Commandment yan ng ating Panginoon na susundin natin. Okay? Remember, ang ating Panginoon, ang salita ng ating Panginoon is eternal because He is the eternal God. At yung mga commandments na yan ng ating Panginoon, kung susundin natin, lahat ay makakabuti para sa atin. Dahil gusto ng ating Panginoon, mamuhay tayo ng maayos, ng mapayapa, ng fruitful, diba? Ng joyful. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Kaya
May mga commandments siya. At kung susundin natin, ay mainam para sa bawat isa sa atin. Okay? Ngayon, kung hindi natin susundin, dyan tayo magkakaproblema. Diba? Ito na lang, sa pamamahinga, diba? Alam natin yan. Lahat tayo na karanasan niya, kailangan ng ating katawan ng pamamahinga dahil kapag nasobrahan tayo sa paggawa, nakalimutan natin magpahinga, talagang maniningil ang ating katawan. Gugustuhin ang ating katawan na magpahinga. Okay? Kaya, Sabat, no? may pamamahinga. At least, one day a week, yan, ikaw ay mamamahinga. Talagang pahinga, tulog, diba? Para i-allow mo yung iyong katawan na mag-regenerate. Yan, yung mga cells, diba? Manumbalik yung iyong lakas. Kasi habang ikaw ay natutulog, nagpapahinga, yung mga cells nagre-regenerate yan. Yan. At lumalakas yung iyong immune system. Okay? So, Sabbath, rest, kinreate ng ating Panginoon para sa tao. Yan. So, sabi ni Jesus in the New Testament na so, Sabbath, kinreate ang ating Panginoon para sa tao at hindi kinreate ng tao. Hindi kinreate ng tao para sa Sabbath. Okay? Kaya yung Sabbath talaga ay para sa atin, pamamahinga. At ganyan din ang tinuturo ng ating Panginoon sa mga Israelites at that time. Kasi, remember, nanggaling sila sa Egypt, di ba? Kung saan ay nakaranas sila ng hard labor. At talagang hindi nila alam magpahinga dahil talagang pinagtatrabaho sila ng mga mabibigat. Kaya dito ay pinagpapahinga sila ng ating Panginoon. Okay? Lesson of rest. And then lastly, lesson number 4, His satisfaction in Jesus Christ. Satisfaction in Jesus Christ. Yan. Isa sa magandang lesson na matututunan natin dito sa chapter 16. Satisfaction in Jesus Christ. At sabi sa John chapter 6 na si Jesus Christ, no, is our daily manna. Every day, pinapadalahan sila ng ating Panginoon the daily manna, the daily bread. Diba? Pihising na lang sila sa umaga, paglabas nila doon, wow, may tinapay na, mag-harvest na sila. Diba? Napakaganda, no? But sa atin, as believers, Jesus Christ, He is our daily manna. He is our daily bread. At maging yung kanyang mga salita, this is our daily bread. Araw-araw natin na pagkain. At ito yung kailangan natin. No? Kada araw. Yan. The Word of God. Every day, we feed on the Word of God. So, dapat, kailangan yan. Every day, may tayo, Word of God tayo. Yan yung ating daily manna. And every day is a working relationship to our God. Yan. Every day. In John chapter 6, tingnan natin. John chapter 6, verses 29 to 35. Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in Him whom He sent." Therefore they said to Him, "What sign will you perform then, that we may see it and believe you?
what work will you do? Our fathers ate the manna in the desert. As it is written, He gave them bread from heaven to eat. Verse 32, then Jesus said to them, most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. Then they said to Him, Lord, give us this bread always. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Okay? Napakaganda na si Jesus Christ, He is the bread of life. Tinapay na nagbibigay buhay. At sabi doon, he who comes to Him will never be hungry. So Jesus Christ, He is the satisfaction of our soul. Si Jesus Christ lamang yung makakapag-satisfy sa atin, sa ating puso. Walang anumang bagay o material, kayamanan ang makakapag-satisfy sa isang tao. Napatunayan na natin yan. Kasi, alam natin, no, ang tao, kahit yumaman yan, hindi yan nakukontento. Gusto niya, magpayaman pa ng magpayaman. Magpayaman pa ng magpayaman. Diba? Walang kakontentuhan. Kasi mayroong puwang sa puso natin na walang makakapagpuno doon na sa pamamagitan ng kayamanan. Si Jesus Christ lamang. Okay? Satisfaction in Jesus Christ. Kaya kapag nasa atin na si Jesus Christ, satisfied na tayo. We will never be hungry. Okay? Kasi nasa atin na yung ating yung tinapay na nagbibigay buhay. Okay? Amen po ba, mga kapatid? Amen. 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 So, napakaganda. Yan yung apat na lesson na matututunan natin sa chapter 6. Then, tungo na tayo sa chapter 17. So, napakagandang chapter din ito. Talagang every chapter is a great chapter. Kung naliligayahan tayo bawat chapter, talagang every chapter na mapapag-aralan natin. Wow! No? Diba? Ang sarap. Okay. So, chapter 17. So, water from the rock. Ayan. At saka yung kanilang victory over the Amalekites. Verse number 1. Then all the congregation of the children of Israel set out on their journey from the wilderness of Sin, according to the commandment of the Lord, and camped in Rephidim. But there was no water for the people to drink. So umalis sila doon sa wilderness of Sin, and then nag-journey uli sila, at sila ay patungo doon sa Rephidim. At doon sila tumigil at doon sila nagkampo. Okay? So Rephidim, ang kahulugan niya, ang kahulugan ng Rephidim ay resting places. Yan. Resting places. At according sa mga Bible scholars, so Rephidim, resting place, ibig sabihin ito ay napakagandang lugar. Luscious green. No? May mga puno, saan pwede kang mamahinga. Luscious green. Yan. Rephidim, resting place. Kaya sila ay doon nagkampo at sila ay doon na mahinga. So imagine, no?
galing sa isang mahabang paglalakad. Diba? Journey. Imagine, sa wilderness sila, desert. And then, mapupunta sila ngayon dito sa isang napakaganda, luscious green place. Diba? Ang sarap, no? Diba? Mamamahinga ka. So, they rest. No? Doon sila nagkampo sa Refidim. Kaya lang, ang problema, sabi doon, there was no water for the people to drink. Wala tubig. Siyempre, galing ka sa mahabang paglalakad. Diba? Nakakapagod, may pawis. Siyempre, mauuhaw ka dyan. Okay? Kaya, eto na naman, ang mga Israelites. Ano na naman sila? They contend with Moses. Nag-complain na naman sila kay Moses. Verse number 2. Therefore, the people contended with Moses. Yeah. The people contended with Moses and said, give us water that we may drink. So Moses said to them, why do you contend with me? Why do you tempt the Lord? Yeah. So the people contended again. They complained again. They murmured again. Why? Because sila ay nauuhaw. Una, in chapter 16, nag-complain sila kay Moses dahil sila ay nagugutom. Diba? Humingi sila ng pagkain. At dito naman, sa chapter 17, again, they complained kay Moses. Pero actually, diba, nagko-complain sila kay Moses, pero ang totoo nun ay directly sa Panginoon sila nagko-complain. Sa Panginoon sila nagre-reklamo. Ngayon ay nauuhaw naman sila. Which is normal naman, di ba? Normal naman sa atin na magutom, mauhaw, di ba? Normal naman yon, normal na pangangailangan ng tao. Kaya lang, ang problema is yung kanilang attitude. Di ba? Pwede naman sila mag-request. Di ba? Moses, nauuhaw kami. Moses, nagugutom kami. Kaya lang, ang problema ay they accuse Moses. Di ba? Hindi lang simpleng paghingi yung kanilang ginagawa. So, they murmured again. And, ang sabi ni Moses, why do you tempt the Lord? Diba? Why do you tempt the Lord? At ito yung isa sa mabigat na kasalanan ng mga Israelites sa ating Panginoon. Mababasa natin yan in the book of Hebrews, diba? Bakit hindi sila nakapasok sa promised land? Why? Because they tempt the Lord, they murmured against the Lord, at ang matindi doon, they don't have the faith in the Lord. They don't have the faith in the Lord. Naniwala sila sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Yes, naniwala sila because mismo sila nasaksihan nila yung mga miracles na ginagawa ng ating Panginoon. Nasaksihan nila. Kaya nasabi nila, they feared the Lord. No, they believed in Him. But ang problema, yung faith. Yung belief nila ay hindi nila dinala doon sa realm of faith. Kaya every time na may mararamdaman sila, every time na may tawag yung flesh, ganito yung nagiging attitude nila. Diba? Lack of faith. Which is yun yung itinuturo sa kanila ng ating Panginoon.
Sa kanya manampalataya, sa kanya umasa. O kaya nga sila dinala doon. Diba? So yun yung naging problema. Kaya hindi sila nakapasok sa promised land. Because of disbelief, diba? They don't have the faith sa ating Panginoon. Tanging si Joshua at si Caleb lang yung nakapasok from the first generation dun sa promised land. Kasama nila ay mga new generation na. So, ganun yung naging problema, no? Mga Israelites. And then in verse 3, and the people thirsted there for water. Nakuhaw sila. And the people complained against Moses and said, why is it you have brought us up out of Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst? So same words, di ba? Paulit-ulit yung kanilang sinasabi kay Moses, yung kanilang complaint kay Moses o sa ating Panginoon. Same words, di ba? Yung nagutom sila, ganun yung sinabi nila. Na yung nauuhaw sila, ganun pa rin yung sinasabi nila, Moses, bakit mo pa kami dinala dito? Para ba kami mamatay sa uhaw? Diba? Same words, diba? So every time na sila magko-complain, ganun yung sinasabi nila. Kaya itong si Moses, makikita natin, no, yung, kung ilalagay natin yung ating mga sarili sa posisyon ni Moses, ang hirap. Diba? Imagine, napakaraming tao na. Approximately 3 million yung pamumunuan. Diba? At sila magko-complain. Diba? Kung iisipin natin, diba? Ang hirap. So Moses is in a difficult position and situation as a leader. Lalong-lalo na sa mga ganitong tao, di ba? Murmuring people. Di ba? Na kapag sila may kailangan ay mabibigat na salita yung sinasabi. Di ba? Ang hirap, di ba? As a leader. Di ba? Kung naranasan nyo na mag-lead sa isang grupo, di ba? Napakasarap mag-lead sa isang grupo kapag collaborate kayo, di ba? Pero pag puro reklamo, yung mga kagrupo mo, ang hirap, di ba? So, ang hirap ng mga ganong kagrupo. So, ganun yung position ngayon ni Moses. Yan. Kaya, si Moses, anong magagawa niya, kundi umiyak sa ating Panginoon. Kaya in verse number 4, so Moses cried out to the Lord, saying, what shall I do with these people? They are almost ready to stone me. Tignan niyo kung gaano na sila ka-violent. Diba? Umiiyak na si Moses sa Panginoon. Imagine, si Moses. Sabi ni Moses, Panginoon, ano pang gagawin ko dito sa mga tao na to? No? Habang siya umiiyak. Sabi niya, malapit na nila akong patayin. Gano'n na sila ka-violent. Diba? Verse 5, and the Lord said to Moses, okay, kalmado pa rin ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, go on before the people and take with you some of the elders of Israel. Also take in your hand your rod with which you struck the river, and go. Behold, I will stand before you there on the rock in Horeb, and you shall strike the rock, and water will come out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. So he called the name of the place Massa,
or dito sa yung meaning niya ay tempted, dito sa footnote dito sa aking Bible. Masa meaning tempted, and Meriba meaning contention. Because of the contention of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, "Is the Lord among us or not?" They tempted the Lord. Sinasabi nila, kasama ba natin ang Panginoon? Diba? So mabibigat, yung kanilang mga salita. Kasama ba natin ang Panginoon? Bakit ganito yung nangyayari sa atin? Diba? They're tempting the Lord. Pero makikita natin dito ang ating Panginoon na mahinahon pa rin ang ating Panginoon, na ibinibigay pa rin ng ating Panginoon ang kanilang kailangan, which is acknowledge ng ating Panginoon na yun ay basic need, bilang isang tao. Pagkain, saka inumin. Diba? Basic needs. Kaya Panginoon, kahit na gano'n yung sinasabi ng mga Israelites, ganun kanilang pagre-reklamo, inutos kay Moses, sige Moses, magsama ka ng mga elders sa Israel, and then, sabi doon, yung rod. Yan, yung ginamit niyang rod doon sa Nile River, kung matatandaan nyo, diba? Tubig na naging dugo, at saka yung kanyang rod din, same rod na ginamit niya doon sa part ng Red Sea, at yun din yung gagamitin niya na rod pang-struck doon sa rock. Okay? So magsasama siya ng elder doon sa rock in Horeb, and then ang instruction ng ating Panginoon, so malinaw yung instruction ng ating Panginoon, you shall strike, papaluin niya yung rock. You shall strike the rock, and water will come out of it, that the people may drink. And so Moses did so in the sight of the elders of Israel. Kaya, nandun sila sa isang luscious green na kung saan sila ay namamahinga. Diba? And then, meron na silang tubig. Okay? Solved na. So, may tubig na sila. And, sila ay namahinga doon, and they refresh. I believe, maraming naligo sa kanila. Imagine, 3 million people. 3 million people yung iinom, at meron pang mga hayop. Napakarami. Kaya imagine, tubig na lumalabas doon. So God, ang ating Panginoon, in His infinite and never-ending mercy, gave water for the people to drink. Yeah. Dahil naunawa ng ating Panginoon that this is their basic needs. So in chapter 16, kung matatandaan po natin mga kapatid, about the manna. Okay? Sabi doon, in spiritual counterpart or in spiritual parallel sa ating buhay. Kasi itong Old Testament or Old Covenant is only a shadow. Is only a shadow of the New Covenant. In light of the New Covenant through our Lord Jesus Christ. Substance nito ng Old Testament, lahat ng mga pangyayari dito, shadow, at ang substance nito, in light of the New Covenant, is ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa atin, as believers and followers ng ating Panginoong Jesucristo, palaging may picture or may parallel. Diba? Kaya palagi natin inihahambing sa ating
mga buhay as Kristiyano yung mga pangyayari. Kasi lahat na yan may parallel sa ating buhay. Kasi nga, ang substance nun ay si Jesus Christ na nasa sa atin ngayon. Okay? Kaya in chapter 16, Jesus Christ is our daily manna. Sabi doon. As sabi ni Jesus, John chapter 6, I am the bread of life. He is our daily bread. Ngayon, dito naman sa chapter 17, okay, si Jesus Christ naman ay He is the rock. Okay? He is the rock na kung saan ay lumabas yung tubig. Diba? Lumabas yung tubig na nagbibigay buhay. Okay? Kuha po natin, mga kapatid. Jesus Christ, He is the rock. Amen po. Amen. Na kung saan sa Kanya ay nagbibigay, lumalabas yung tubig na nagbibigay buhay. Kaya sabi sa John chapter 6, He who comes to me shall never be hungry, and he who believes in me shall never be thirsty. Napakaganda, ano? Si Jesus Christ yung nagbibigay buhay. Kaya, in the Feast of Tabernacles, mga kapatid, sa Israel, 7 days, no? Yung matatandaan nyo, no? Feast of Tabernacles, ito yung pinaka-last na sineselebrate nila doon sa 7 Jewish festivals. Kung matatandaan yung binanggit ko na 7 Jewish festivals. Yung pinaka-last is the Feast of Tabernacle at 7 days nilang ginaganap iyon. And then, on the 8th day, yung mga priest, sabi doon, ang ginagawa nila ay nagbubuhos sila ng tubig, no? Doon sa may labas ng temple, doon sa Temple Mount, nagbubuhos sila ng tubig. Symbolizing ito, yung tubig na nagmula doon sa rock, no? Patungkol pa rin ito doon sa kung paano sila pinainom ng ating Panginoon. Kaya si Jesus Christ, nandun pa si Jesus Christ, sinasabi ni Jesus Christ, I am the water of life. Diba? Siya yung tunay na tubig na nagbibigay buhay. Kaya, ito yung naging kasalanan ni Moses. Kaya hindi siya nakapasok sa promised land. Una, dito, maliwanag yung instruction ng ating Panginoon, smite the rock. Papaluin niya yung rock, and then lalabas yung tubig. Remember, Jesus is the rock. At yung sumunod, ang instruction ng ating Panginoon, speak to the rock. Diba? Pero, hinataw ni Moses. Kaya yun yung naging kasalanan ni Moses. Okay? Kung isipin mo, Pastor, bakit gano'n? Napakabigat naman ng parusa ng ating Panginoon kay Moses. Nagkamali lang siya. Pinalo niya, imbis na mag-i-speak lang siya doon sa rock. Hindi na siya pinapasok ng ating Panginoon. Yes. Remember, lahat ng ito ay may symbolism, lahat ng ito ay may parallel. Diba? At yung rock na yun, si Jesus Christ. Okay? At yun yung kasalanan ni Moses. He misrepresented God in front of the people. Sabi doon, i-speak mo lang. Mag-speak ka lang, lalabas na ito. Pero si Moses, dahil siya ay nagpadala sa kanyang bugso ng damdamin, ay pinalo niya yung rock. So he misrepresented God in front of the people. Si Moses, hindi siya pinayagan natin Panginoon makapasok sa promised land. Later on, magdadaanan natin yun. So, ganun kabigat. Now, why? Si Jesus Christ, remember yung rock? He was once pinahirapan, di ba? In-smite yung kanyang katawan. Pinahirapan, nilatigo, sinipa-sipa,
pinahirapan, dinuraan, lahat. And then, He was crucified. Diba? Para sa atin. He was once smite. At hindi na mauulit yun. Okay? Hindi na siya muling mapahirapan, hindi na siya muling ipapako sa krus. Okay? Kaya, isang beses lang yung ginawa ng ating Panginoon. And He did it once and for all. Hindi na muli gagawin. Kaya ngayon, nasa sa atin na si Jesus Christ. We accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. We now speak sa ating Panginoon. Diba? Nag-i-speak na lang tayo sa ating Panginoon, kay Jesus Christ. Our communication in our relationship sa ating Panginoong Hesus Kristo. Diba? Nag-i-speak na lang tayo. Okay? So, napakaganda, no? So, kaya lahat ng yan. Kaya, ganun, no? Mabigat yung parusa kay Moses. Diba? Hindi siya nakapasok sa promise. Although, pinakita na lang sa kanya ng Panginoon na yung lupain na papasukin ng mga Israelites. Pero, hindi na siya nakapasok. Okay? So, ganun, no? And then in verse number 8, now Amalek came and fought with Israel in Rephidim. Remember, sila ay nasa Rephidim na napakagandang lugar. Diba? May tubig na sila, so nagtatampisaw na sila doon, at namamay na sila. And then, lumabas yung mga Amalekites, yung kanilang kaaway. At habang sila ay namamahinga in a comfortable place, umatake yung mga Amalekites. At kung matatandaan natin itong Amalekites, sila yung descendants ni Esau, ni Esau, no? So, sa book of Genesis. No? Sila ay descendants ni Esau, at maging yung Edomites, yung mga Edomita, yan, kay Esau nang galing yan. At maging itong Amalekites, descendant ni Esau. Yan. At alam natin si Esau, he symbolizes the fleshly nature. Okay? So, sila ay namamahinga, sarap na sarap sila doon, at umatake ngayon yung kalaban. Okay? Umatake ang kalaban. So that the enemy comes in, kung makikita natin dito, very important, ano? The enemy comes in when we are in the idle mood. Habang sila yung namamahinga, they are in the idle mood. Diba? And the enemy comes in. Flesh comes in. Okay, walang masama, no, sa pamamahinga. In fact, tinuturuan niya tayo ng ating Panginoon na tayo mamahinga din. It's good to rest. Diba? Mamahinga din tayo. Pero, habang tayo ay namamahinga, we need to watch our minds and our hearts and our thoughts. Diba? Habang namamahinga tayo, huwag natin hayaan na pumasok sa ating isipan yung kung ano ng mga bagay. Kasi, di ba, kapag namamahinga tayo, nasa idle mode tayo. Di ba? Pero, habang tayo namamahinga, watch. No? Watch out sa ating mga isip. Huwag nating hayaan na may makapasok sa ating isipan at hayaan natin maglaro sa ating isipan. Remember, when we are in idle mode, the enemy will attack. Kagaya dito, habang sila namamahinga, nakita nila, mga nakahiga sila, natutulog.
atake tayo. Ha? So, ganun din. No? Si Satan. Be on guard always, all the time. So, huwag natin ibababa yung ating guard. Yung ating helmet, yung ating spiritual armor. No, huwag natin ibababa kahit namamahinga tayo. Dahil sa ating pamamahinga, in our idle mind, pwede umatake dyan ng kalaban. Pwede kang lagyan ng kung ano-anong mga bagay na iisipin mo. Don't allow na umenter yan sa iyong isipan. In 1 Peter chapter 5, verse 8, 1 Peter chapter 5, verse 8, sabi ko niya, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. So, ganyan kumikilos ang away, mga kapatid. Pag nakita, hindi yung witness, kapag may nakita siya ng entry point para pasukin ka, yan umaatake ang kalaban. Kaya don't let your guard down, but be on your guard always, all the time. 1 Corinthians chapter 16, verse 13. 1 Corinthians 16:13. Watch, stand fast in the faith, be brave, be strong. Yeah. Kanina, be sober, be vigilant. Okay, Apostle Peter. Yan naman kay Apostle Paul, watch, stand fast in the faith, be brave, be strong. Always watching, always praying, be on guard. Huwag nating hayaan yung ating isip na mag-wander. Nako, delikado yan, mga kapatid. Okay? Amen po ba, mga kapatid? Amen po. Amen. Huwag nating hahayaan yung ating mga isip, but keep on the habit of praying, even while we are resting. Yeah. Yung Panginoon pa rin yung nasa isip natin. Okay? So in verse 9, and Moses said to Joshua, choose us some men and go out, fight with the Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Yeah. Yun yung instruction ng ating Panginoon or instruction ni Moses kay Joshua. Pumili ka ng mga kalalakihan. Go out and fight with Amalek. Kasi si Joshua, nasa prime of age pa siya, kaya malakas pa siya, maliksi. Yan, ready for battle. At si Moses, alam natin na may edad na si Moses this point of time, 80 plus years old na siya nito. Kaya may edad na siya, matanda na siya, Kaya sabi na lang niya, Joshua, pumili ka ng kalalakihan at labanan niyo yung mga Amalekites. At ako naman, nasabi ni Moses, I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Dala-dala niya yung rod. Okay? Imagine a simple rod, Tungkod lang yun. Simple rod, all ordinary rod of Moses. But, paano nagiging powerful yung rod ni Moses? Performing extraordinary work. Why? Because sinasamahan siya ng ating Panginoon. God is with him. Kaya kanyang simple rod, yun yung kanyang ginagamit. Kasama ng Panginoon, kaya nagiging powerful yung rod na yun.
Even si Moses, a simple man, pero nakita ng ating Panginoon na yung kanyang puso, kaya siya pinili ng ating Panginoon na mag-lead sa kanyang nation of Israel. And with his rod, no? Makikita natin yung ibang characters sa Bible. For example, si Samson. Diba? Ordinary man, pero yung lakas niya ay nagdadaling sa ating Panginoon. Kaya siya ay nagiging napakalakas, si Samson. At yung kanyang matatanda natin, yung kanyang ginamit na jobong. Diba? Yung ano lang, no? Yung jobong. Galing sa hayop. Yung pinagpatay niya sa napakaraming tao, yung kalaban niya. Diba? Si David, diba? Napakabata. At napatay niya si Goliath na napakalaki, bihasa sa labanan, full of armor. At si David, bata pa lang, and then ang gamit niya lang yung kanyang sling. Diba? Ordinary. Pero dahil sinamahan siya ng ating Panginoon, yung kanyang sling naging powerful. Isang tama lang yung bato. Taob kagad si Goliath. Dahil sabi ni David, hindi ako lalaban sa iyo sa pamamagitan ng aking lakas. At ako'y lalaban sa iyo sa pangalan ng aking Panginoon. Diba? Sinamahan siya ng Panginoon. So simple. A simple you could be extraordinary. Kaya, huwag po natin isipin mga kapatid, ako, simple tao lang, Lord, wala akong ganito, wala akong ganyan. Kapatid, pwede kang gamitin ng ating Panginoon. Just like this simple men in the Bible. Simpleng tao lang din naman sila. Pero they perform extraordinary ay sinamahan sila ng ating Panginoon. So, ganun din po tayo mga kapatid. Just be humble sa ating Panginoon at maging available tayo paano tayo gagamitin ng ating Panginoon. At yung simple na tayo ay gagawin niya tayo na extraordinary to perform this extraordinary work. Dahil tayo isasama ng Panginoon. And then verse number 10, so Joshua did as Moses said to him and fought with Amalek, and Moses and Aaron and Hur went up to the top of the hill. So tatlo sila. Si Moses, si Aaron, at saka si Hur. At alam natin si Moses, si Aaron, older brother ni Moses. And then si Hur, according sa Bible scholars, pero hindi naman na-confirm dito sa Bible. Pero according sa mga Bible scholars, si Hur ay kanyang brother-in-law. Yun. Pero hindi naman na-confirm dito sa sa Bible. So tatlo sila pumunta doon sa top of the hill. And so it was when Moses held up his hand. So ito na, labanan na. Doon sila sa taas, kitang-kita nila yung nangyayari sa baba. Yung Israelites, laban doon sa mga Amalekites. Moses held up his hand. Teka, may props nga pala ako dito. Meron nga rin pala akong rad dito. Yan. Yan, kunyari, ito yung rad. Sabi doon, when Moses held up his hand, nakataas yung kanyang kamay, the Israelites prevailed. Yan. Pag nakataas yung kanyang kamay, hawak yung rod, nasa pagitan, magkabila niya si Aaron at saka si Hur. Nakikita nila na nananalo yung mga Israelites. Yan. And when he let down his hand, kapag bumababa yung kanyang kamay, siyempre,
nangangalay, di ba? Although magaan yung kanyang rod, pero kapag ka matagal ng nakataas yan, mangangalay. O kapag ka bumababa, sabi yun, the Amalekites prevail. Okay? Pag bumaba, natatalo yung mga Israelites, nananalo yung mga Amalekites. But Moses' hands became heavy. Yan. So they took a stone and put it under him. Kumuha sila ng bato para maupuan ni Moses. He sat on it, and Aaron and Hur supported his hands, one on one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. Verse 13, and so Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Wow! So gano'n, no? Tinaas ni Aaron at saka ni Hur yung kamay ni Moses. Magkabila sila. Tinulungan nila si Moses. At hanggang sa matalo ng mga Israelites yung mga Amalekites. Yan. Kaya, ang makikita natin dito mga kapatid na battles are fought best with the help of true friends, families, brothers and sisters in Christ. Sa ating battle, diba, hindi pala natin kaya mag-isa. Kailangan natin ng katuwang. Diba? Kagaya ni Moses. Kailangan niya ng katuwang. No? Si Aaron at saka si Hur tumulong sa kanya para itaas ang kanyang kamay. So, ganun din po sa ating mga battles, mga kapatid. Hindi natin kaya mag-isa. Kaya, mas maganda meron tayong katuwang. Yan, mula sa ating mga kaibigan, true friends. Ito ay yung mga tunay na kaibigan. No, hindi yung mga friends sa Facebook, no? Pastor, dami kong friends sa Facebook. Hindi yun, no? Yung tunay na kaibigan. Okay? Yung maaasahan sa hirap at ginhawa. Yan, lagi mo siyang maaasahan, makakasama. Yung mga tunay na kaibigan. Sa panahon ng pag-ipitan, maaasahan mo siya. Diba? Friends, families, of course, at saka yung ating mga brothers and sisters in Christ. Yung mga kasama natin sa ating battle. Para mapagaan, no? yung ating dinadala. Diba? Kasi hindi natin kaya. Kailangan natin ang aagapay sa atin. Diba? Mag-guide sa atin, magpapalakas sa atin, mag-encourage sa atin, mag-comfort sa atin, tutulong, diba? Hanggang tumulong. Yan. Yan yung mga tunay na kaibigan. In Galatians chapter 6 verse 2, Galatians 6:2, bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. We carry out each other's burdens. And in Proverbs chapter 17, verse 17, a friend loves at all times. And then verse 14, then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book, and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. So isa ito sa significant event na ipinasulat ng ating Panginoon. So God makes sure na ito ay susulat ni Moses. Although si Moses, alam na natin na ongoing na yung kanyang pag-journal. Diba? Simula pa lang lumabas sila doon sa Egypt. Diba? Inutusan na siya ng ating Panginoon na isulat yung mga kanyang mga commandments, yung mga events, lahat yan. Kaya si Moses, ongoing na, no, sa pagsusulat.
At ito ay ipina-include ng ating Panginoon sa kanyang journal, sa kanyang pagsusulat. And then verse 15, and Moses built an altar and called its name, the Lord is my banner. For he said, because the Lord has sworn, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Wow. The Lord is my banner. Or in Hebrew, mga kapatid, ibig sabihin ay Jehovah Nisi. Isa sa napakagandang names and titles ng ating Panginoon. Dahil napakaraming names and titles ng ating Panginoon. Isa ito sa napaka-powerful na names and titles ng ating Panginoon. He is our Jehovah Nisi. He is our banner. Okay? The Lord is my banner. So that is how we fight the battle, mga kapatid. Makikita natin doon. Ganun tayo lalaban sa ating battle. We lift up our hands to the Lord. We lift up our hands to the Lord. And we lift up His name. Because His name is our banner. He is our banner. At kapag itinataas natin yung ating mga kamay, mga kapatid, sa ating Panginoon, ibig sabihin, ayun yung tanda ng ating pag-surrender. Pag-surrender sa ating Panginoon. Okay? So when we lift up our hands to the Lord, it means we surrender everything to the Lord. And we must fully surrender everything to the Lord. Lahat na yan, isurrender na natin sa Kanya. Isusuko na natin ano na yan sa ating buhay. We-surrender it to the Lord. So when we lift up our hands, we surrender to the Lord. We bow down ourselves and we lift Him up. So sa ating pagtaas ng ating mga kamay sa ating Panginoon, sa ating pakikipaglaban, tinataas natin ang ating Panginoon. We surrender all to Him at ibinababa natin yung ating mga sarili. Ini-increase natin yung Panginoon sa ating buhay at dinidecrease naman natin yung ating mga sarili. Upang ang Panginoon ang maitaas sa ating mga buhay. Okay? So when we worship, yan, kapag tayo nag-worship, umaawit tayo sa ating Panginoon, praising song, worship song, we lift our hands as we give ourselves fully surrender sa ating Panginoon. Okay? Psalms chapter 28, verse 2, natatapos na po tayo. Ang tinalaman ko. Psalms 28, iiwan ko na lamang po sa inyo itong mga verses na ito. Hear the voice of my supplications when I cry to you, when I lift up my hands toward your holy sanctuary. Psalms chapter 63, verse 4. Thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. Psalms 134, verse 2. Lift up your hands in the sanctuary and bless the Lord. And lastly, 1 Timothy chapter 2, verse 8. 1 Timothy chapter 2, verse 8. I desire therefore that the men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. So sa ating pong pakikipaglaban, mga kapatid, we raise our hands at we raise
yung pangalan ng ating Panginoon. We raise the banner ng ating Panginoon. At nasabi doon, nung itinaas ni Moses ang ating Panginoon, pinagtagumpay sila ng ating Panginoon sa kanilang laban. Ibig sabihin mga kapatid, sa ating mga laban, kapag itinaas natin ang ating Panginoon sa ating mga laban, ano man yung mga laban natin sa ating buhay, pagtatagumpayin tayo ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Because He is our Jehovah Nissi, He is our banner of victory. Hindi po tayo bibiduin ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen. 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 Okay. So, pray ng Panginoon. Chapter 16. 70. Amazing. Amazing chapter. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon ngayon sa ating pakikipaglaban. So, we always lift Him up. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutan yun. Palagi natin itataas yung banner. Ang ating banner, ang ating Panginoon. Tayo po tatagumpay niya sa ating mga. Tayo po ay manalangin, o dakilang Ama, Diyos na mapagpalang, Panginoon sa lahat. Father God, kami po ay napapasalamat. Panginoon, it's a wonderful evening. Lord, salamat, Panginoon. Another great chapter, Panginoon. The book of Exodus. Salamat, Panginoon, sa mga panibago na itinuro mo sa amin, Lord. In our life as a believer, Panginoon. Paano, Panginoon, kami ay lalaban, Panginoon. And as we fight our battle, Panginoon, tinuro mo sa amin, Lord, that you are our Jehovah Nissi. Jehovah Nissi, you are our banner, Panginoon. Ikaw, Father God, palagi namin itataas in all of our battles, Panginoon. Sa aming buhay, habang kami ay naririto, Panginoon. At nakita namin, Panginoon, in chapter 17, Panginoon, kung paano mo pinagtagumpay ang iyong bayang Israel sa kanilang pakikipaglaban sapagkat ikaw, Panginoon, na kanilang itinaas. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, itinuro mo sa amin, Lord. Now, this is how we fight our battle, Panginoon. Ikaw ang aming itataas because you are our banner. Your name is our banner in our life. Itataas ka namin, Panginoon. We increase your authority, all the authority, Panginoon, in our life, aming ibinababa, aming mga sarili. Kaya, Lord, palagi we pray, Panginoon, na we always humble ourselves, Panginoon. At patawad, Panginoon, kung minsan, Lord, kami ay nagkakaroon, Panginoon, ng pride, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. At we pray, Father God, na keep remembering us, Panginoon, always humble ourselves, Panginoon. Na ikaw, Panginoon, ang aming itataas sa aming mga buhay. At kami, Panginoon, ay pagtatagumpin sa aming mga laban. Salamat, Father God, sa iyong tinuro sa amin, Panginoon. Always watch, be sober, be vigilant, always, Lord. Huwag namin ibababa, Panginoon, ang aming guard. Even when we resting, Lord, we rest in your presence, Lord. Sa aming mga buhay, Panginoon, always keep on praying, keep on watching, be sober, be vigilant, Panginoon. Dahil yung ipinahayag sa amin, Panginoon, na ang aming kaaway, si Satanas, demonyo, Lord, ay palagi na nakaabang, Panginoon. Na
handang laging sumila. Salamat, Lord, for this warning, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Keep us aware all the time sa mga gawa ng Satanas. Kaya Lord, maraming salamat muli sa gabi na ito. Thank you for your words, Panginoon, na iyong itinuro sa amin. And I pray, Father God, na sa amin pong iwahiwalay sa gabi na ito. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na pag-iingat. I intercede, Panginoon, sa aking mga kapatid, Panginoon. Ang pag-iingat sa bawat isa, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng dakop, Panginoon. I pray also, Lord, your provision, Panginoon, sa aking mga kapatid, Panginoon, sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming Jehovah Jireh, aming great and mighty provider, Lord. Ikaw, Panginoon, ang source ng lahat, bibigay sa lahat ang aming pangangailangan, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat at lahat ng ikaw, Panginoon, ay aming itinataas sa iyo. We surrender it all to you, Panginoon. Sa iyo na po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Panginoon, lahat sa aming buhay, lahat, all the aspect, Lord, sa aming buhay. We surrender it all to you. Kaya Lord, maraming salamat. At lahat ng ito, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo. All glory and honor to you. Maraming salamat, Father God. And we release the blessing, Lord, from your word in the book of Numbers, chapter 6, verses 24 to 26. Yevareka ka Adonai, v'yeshmereka, Ye'er Adonai, panaveleka v'kunika, Isa Adonai, panaveleka, v'yasemleka shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you and be gracious to you and give you His peace, the shalom, the Lord of peace, the peace that surpasseth all understanding, the peace that the world cannot give, but through our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you, Father God. Maraming salamat. And we give Him all back the glory and honor and praise. This is our prayer, O Lord, in the mighty name, in the matchless name, the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen and amen.